niyang Diyos sa tanan. Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo'y Kanyang inimbita upang tayo'y dumalo sa banal na misang ito. At kalakip ng ating mga personal na kahilingan, ipagdasal din natin ang mga taong humingi sa atin ng ating mga panalangin, lalo't higit ang mga taong may sakit at ang mga taong nalulungkot na hindi pa nila nakikita ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po sa misang ito, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon. Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko sapagkat dahil sa suhol. Pinarurusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtatulakan ang mga mahihirap. Naikipagtalik ang mag-ama sa isang babaeng nagbibili ng aliw. Alupat, nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihiga nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nagiinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreyo, mga taong sintatangkad ng mga punong sedro at sintitigas ng punong ensena, na pinuksa kong lahat
alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa loob ng 40 taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng Amoreo. Kaya, pahihirapan ko kayo, gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang matitipuno, at di maililigtas ng mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo, at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw tanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung ang sinong mapang-apid, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong di masamang sasabihin, sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging bantay na kapatid, tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanya'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Kaya ngayoy dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y didininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hilahil. Ang parangal na nais ko na sa akin ihahain ay handang ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama
na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Nais ko po munang magpakilala sa inyo sapagkat bihira lang po akong magmisa rito sa Padre Pio Shrine. Ako po si Father Kevin. No? Kung makikita nyo, may CRM. Hindi po ibig sabihin ay Comfort Room for Men. Ang ibig pong sabihin ng CRM ay Clerics Regular Minor. Kaya po ako may ganyan sa aking pangalan kasi po ako po ay kabilang sa mga relihiyoso o misyonerong mga pari. O mas kilala po kami sa tawag na Adorno Fathers. Kami po ay mayroong seminaryo dito sa Mailipa, sa may malapit sa Carmel na monasteryo. Meron din kami sa Balete, Batangas, sa Marian Orchard. At ako naman po ay naka-assign sa seminaryo sa Silang, Cavite. Malapit na po sa Tagaytay, kaya hindi naman po masyadong kalayuan. At ako po ay naririto dahil ako po ay naimbitahan na magmisa sa araw na ito. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat bihira po akong makapunta rito. At ngayong araw din pong ito ay bibisitahin ko yung isa sa mga seminarista namin. Pupuntahan ko po siya sa kanilang tahanan. Kasi po nasa bakasyon po sila eh. Hindi naman po surprise. Sapagkat bahagi po ng aming formasyon ay yung bibisitahin ang mga seminarista namin, lalo't higit yung kanilang mga pamilya. Nung nakaraang araw lamang po ako ay bumisita sa isa sa mga seminarista namin na nakatira sa isang isla sa Albay. At nung nandoon na kami, iginala niya kami sa Albay at nakapunta kami sa Cagsawa Ruins. Nakapunta na ho ba kayo roon? Yung iba na... Doon po merong tinatawag na sili ice cream. Yung maanghang na ice cream. At ako'y sabik na sabik sapagkat matagal ko na po itong gustong matikman. No? Kasi ang ice cream ay matamis, bakit may maanghang pang flavor? Pumunta po ako doon at kami ay bumili. Nung tinanong ko, magkano po ito? Sinabi niya yung presyo, mahal pa sa bigas. Kaya po, ako ay nakipagtawaran. Mahilig ba kayo makipagtawaran? Kapag kayo bibili. Yan. Sabi ko, napakamahal naman po nito, pwede ho bang tumawad? Sa totoo lamang po, alam ko na po ang presyo nun. At syempre, hinanda na namin ang aming sarili ng budget para bumili ng ice cream na iyon. At kami nagagala-gala at nakapunta kami sa tinatawag na, nakalimutan ko po yung lugar. Ito po yung lugar kung saan pinagshootingan yung pelikulang I Love Lizzie. Napanood nyo na ho ba yun? Mukhang hindi pa. Sinong nakapanood na yun? Taas ang kamay. Meron. Ito po ay pelikula tungkol sa isang seminarista na nasa bakasyon o regency, at pumunta sa lugar na yun, sa Albay. Seminarista ho siya. Hindi ko po ikukwento lahat, baka hindi nyo napanoorin. Pero hindi ko pa ho kasi yun napapanood nung nandoon ako. Sinabi lang sa akin, nung kasama kong seminarista na, "Father, panoorin nyo ito dahil dito nag-shooting ang pelikulang ito." At kahapon, napanood ko po ito. Napakaganda ng istorya. At meron doong parte ng pelikula
na ang bida ay nakipagtawaran sa Diyos. Nakipagtawaran sa Diyos. No? Siya po ay seminarista na na-in love sa babae taga Bicol. Hindi ko po sasabihin kung nagkatuluyan sila o nagpatuloy siya sa pagpapari. No? Pero ang seminaristang yon ay pumunta sa chapel. Nagdasal. Dahil yung babaeng na in love siya ay naaksidente. Naaksidente. Kaya pumunta siya sa chapel. Farm plate po pala ang pangalan. Farm plate. Ngayon ko lang naisip. Farm plate. Sabi niya sa Diyos, Panginoon, inis na inis ako sa iyo. Tinuruan mo kaming magmahal at ako'y nagmahal sa isang babae. Bakit parang pinabayaan mo siya? Parang ganun ho, no? Na-aksidente siya, malubhang malubha. At yung tipong paalis na siya sa chapel, bumalik siya at humingi siya ng tawad sa Diyos. Lord, sorry. Walang imposible sa iyo. Ikaw ang magpapagaling sa mga may sakit. At sabi niya, pagalingin niyo lang ang babaeng ito, si Lizzie. Susunod ako sa iyo. Nakipagtawaran siya sa Diyos. At ang ending, happily ever after. Happily ever after. Mga kapatid, tayo rin minsan, nakikipagtawaran tayo sa Diyos. Nakikipag-usap tayo upang humingi tayo ng tawad, makipag-bargain, dahil meron tayong intensyon na nais pakinggan ng Panginoon. Sa ating buhay spiritual, okay lang pong makipag-bargain sa Diyos. Okay lang na makipag-usap at makipagtawaran sa Diyos. Ang mahalaga rito, tayo ay bumabalik sa Kanya at tayo ay kumakausap sa Kanya. Alam na ng Diyos ang ating mga hiling. Hindi na natin kailangan sambitin sapagkat alam ng Diyos ang nasa puso at isip natin. Ngunit ang ating kailangan gawin, makipag-usap lang sa Kanya. Makipag-usap lang. Sa ating pakikipagtawaran sa Diyos, sa ating pakikipag-usap sa Diyos, mas napapalalim ang ating intensyon. Tayo ay naririto. Ano ang intensyon natin? Tayo ba ay naririto dahil tayo ay isinama lang ng ating mga kaibigan? Tayo ba ay naririto upang makakita ng lugar ng pahingahan? Tayo ba ay naririto upang magdasal at ipagdasal ang mga taong humihingi sa atin ng panalangin? Tayo ba ay naririto upang makipagtawaran sa Diyos? Tayo ba ay naririto upang sundin ang Diyos? Ano man po ang ating mga intensyon sa buhay, mapapalalim ito sa ating pakikipag-usap sa Kanya. Hindi na kailangan mag-bargain din. Ang mahalaga, ang Diyos ay naririto. Hinihintay lang tayong bumalik sa Kanya. Sa mga tindera, alam na nila na kailangan natin to. At hindi nila ibababa ang presyo na palugi sila. Pero tayong mga bumibili, dahil gusto natin, kahit anong presyo, babayaran natin. Parang ang pagsunod sa Diyos. Gusto nating mapunta sa langit. Gusto nating makapiling ang Diyos. Naway, kahit anong hirap ang ating danasin, anumang pagsubok o suliranin ang ating maranasan sa ating pagsunod sa Diyos, gawin natin. Sapagkat ang Diyos ay nandito lang. Kailangan lang nating lumingon at kausapin siya sa ating panalangin. Kaya ngayong araw na ito, ipanalangin natin ang ating mga sariling intensyon
at ang mga intensyon ng mga taong humingi sa atin ng mga panalangin. Lalo't higit, yung mga taong hindi nakikita ang Diyos sa kanilang buhay. Katulad nga ng salmong tugunan na ating binasa ngayon, tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Pansinin natin ang tinig ng Diyos sapagkat sa ating panalangin at pangungusap sa Kanya, malalaman natin ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong pinapag-indapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, nagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, na aming Santo Papa, at ni Gilbert, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isang paglalakbay ang buhay, sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo, biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasang, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagal, aking pag-ibig, hawain bigat ng inyong pasanin, ay aking pagaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mo isang paglalayag ang buhay.
alon ang dagat at may kalaliman. Kung may unos at may hangin, di mo kayang paglabanan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa gabi, kadiliman, nitala ay walang tanglaw. Panginoon ang malingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapag-aking pag-inihawahin, bigat ng inyong pasanin ay aking pag-aangani. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Paki-scan po at pakiligay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyo sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. August 31 ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang dambana para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil.
Kayo po yung magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 lamang ng Agosto. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.